sabi nila, uy, may mayaman daw na namimigay doon sa maginhawa, ganyan. So pumunta sila, pagpunta nila, nakachinelas lang ako, ang dumis-dumis ko. Tapos parang sabi nila sa akin, nasa point naman ng panty. Sabi ko, ay, naku, ubus na po, wala na po kasi akong pera, ganyan. Kumuha ayon sa pangangailangan at magbigay ayon sa kakayahan. Naging sikat ang quote na ito noong pandemic, kung saan isa-isang naglitawan ang mga community pantry sa bansa. Pero, kanino nga ba ito nagsimula? Siya si Ana Patricia noon o mas kilala bilang Patreng. Gaya ng lahat, siya rin ay biktima ng pandemya. Bago ako mag-pantry, may time na loss ako. Hindi ko alam yung gusto kong gawin sa buhay. Nawalan din ako ng savings ng pandemic. Nawalan ako ng travel opportunities. Kung ano-ano pa. Feeling ko kasi yung buong life experience ay foundation siya kung bakit ko siya na-build yung pantry. Maliit lang yung street namin. Yung half niya, medyo well-off na families. Yung half niya, parang mga laborers, ganyan. Nasa gitna kami, ganyan. Tapos, yung advice ng mga kapatid ko ay, tatlo lang, magpahinga, magpalakas, kung magkaka-COVID, magpagaling. Nung pagdating ng second week, dun ko na-realize na ang swerte ko, meron akong tatlong option na magpahinga, magpalakas, magpagaling. Hindi ko siya matake. Dito siya nagpasyang bumuo ng community pantry. Nag-ikot-ikot sa kanilang lugar para makahanap ng pwesto. Ilang beses man nabigo, hindi tumigil si Patricia hanggang nahanap niya ang pagtatayuan ng pantry. Opisyal nang itinayo ang community pantry Abril ng taong 2021 sa Maginhawa Street sa Quezon City. Hindi ko alam kung may iba pa nag-pantry. Hindi siya original idea, may ibang pantry sa ibang bansa. Pero hindi siya natural, kumbaga. By the time na nilabas ko yung pantry sa Maginhawa, hindi na siya tungkol sa akin, tungkol na siya sa community, ganun. Pero para maisaayos ang lahat ng kinakailangang repacking and unloading of donations, kinakailangan niya ng tulong. Dito na pumasok ang mga butihing volunteers. Yung ibang mga volunteers namin, sila rin yung nasa evacuation center. Madalas po ganun yung experience. Kung sino yung nag-start ng pantry or kitchen para sa mga nasunugan, ay nasunugan din. Doon ko na-realize na madaming ready tumulong, madaming gustong tumulong. Kailangan lang natin mag-create ng space na, uy, welcome ka, tumulong. Welcome yung good mo. Subalit sa kabila nito, nakatanggap pa rin si Patreng ng batikos. Nakaumano ang famous quote ng pantry. Inamin naman niyang nakita niya ito sa internet at sa Biblia. Higit pa rito, na-red tag rin siya bilang isang komunista. Tapos, after 2 days, 3 days, pinopost na nila online na NPA ako, Communist Agenda yung community pantry, kung ano-anong ipis ako, papansin ako, yung Patreng ay code name ko, Kapatreng, founder ako ng ganito, ganyan. Bakit po ba kayo na red tag? Feeling ko, ang hirap din sagutin eh. Parang hindi dahil sa ginawa ko, na red tag ako kasi red tagger sila, mas ganun. Sa ngayon, nananatili ang community pantry sa mga piling lugar, ngunit hindi nais ni Patreng na maging sapilitan ito para sa mga community pantry organizers. Lagi kong sinasabi, kung ano yung ginawa ng mga tao, more than enough yun para sa community. So kung magtutuloy siya, support. Kung magsasara, support. Kung mag-open uli, support. Kasi alam mo, parang ayoko nga ibigay din pressure sa mga community pantry organizers. Gusto ko magawa nila yung kung anong kaya nila. Pero ang feeling ko nun, nakaka-proud, nakakatakot yung galing ng mga tao, and nakaka-empower na ganito pala tayo kalakas. Ang dami-dami pala nating pwedeng gawin. Ganyan. So,
Yun yung mga reflection ko nun eh. Parang yung power pala nasa mga tao talaga, hindi sa mga namumuno. Ang message ko parang pursue niyo yung mga gusto niyo, and then pag pina-pursue niyo yung mga gusto niyo, subukan din natin na i-wish yung mundo na mapupursue rin ng ibang kabataan yung mundo na gusto nila. Ang kwento ni Patreng ay patunay na nananatiling buhay ang bayanihan sa ating bansa. Hindi ito kinakailangan ng magarbong anunsyo. Dahil all it takes is one act of kindness.